good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam para sa ating chika for today. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, Grand Slam ng Pilipinas. Possible kaya mangyari? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasab dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Grand Slam strike tayo ngayon. So ito na nga, nakuha na natin yung back-to-back win. Madalas tong nakukuha ng Pilipinas. Kahit sa mga minor pageant, nagba-back-to-back tayo. At kahit dito sa Miss Tourism International, di ba? So, ilang beses tayo nag-back-to-back dyan. And then, dito sa Miss Earth, ayan yung talagang big news talaga na, alam mo yun, nakuha natin yung back-to-back noon. 2015 and 2014, di ba? So, yung taon na yon. And then, at eto nga sa Miss Grand, 2024 and 2025. So, nanalo tayo ng title na Miss Grand. At possible na mag-triple back pa, di ba? At ngayon naman, syempre, eto nga, hindi pa nagagawa ng Pilipinas to, ang Grand Slam strike sa pageant. Yung ibig sabihin, yung nanalo tayo sa lahat ng pageant. Ayan talaga. Medyo mahirap yung hamon na to, pero hindi imposible na mangyari dahil naggawa nga to ng India noon na nag-Grand Slam sila sa Miss Asia Pacific, Miss World, at Miss Universe. Yung sa, Fatima, Fenema Miss India. So, yon. So, nakalimutan ko na eh. So, yon. So, nag-Grand Slam sila doon noong 2000. At hindi nagawa ng Pilipinas yon. Pero nagawa natin yung nanalo ng Miss World, nanalo ng Miss International, nanalo ng Miss Supranational, tapos third runner-up sa Miss Universe. Sayang nga eh. Kasi kung nagawa sana natin, nanalo tayo ng Miss World, nanalo tayo ng Miss International, tapos nanalo tayo ng Miss Universe, yung panahon ni Ariela Arida, 2013, tapos nanalo pa tayo ng Supranational, Grand Slam na ang tawag doon. So, sayang hindi natin nakuha. Pero, syempre, itong taon na to, sabing ganun, mukhang kaya maulit yung 2023. So, ako naman, parang feeling ko, yes, kakayanin natin yan. Dahil ngayon, ang mga pambato natin ay talaga namang masasabi ko, malalakas at palaban. So, simulan natin syempre dito sa Miss Earth. Yes, ang Miss Earth title na nakuha natin ngayon, kumbaga, yung winners natin dito sa Miss Earth, masasabi ko, malakas ang laban niya sa Miss Earth. Yung ganda ng beauty niya, talagang sabi ko, in fairness, kaya nitong mag-title talaga ng Miss Earth. Matalino si girl, may beauty, tapos charming siya. Sabi ko, in fairness, pwedeng mag-Grand Slam ang Pilipinas. Dahil si Miss Earth na si Rina Andrea de los Santos ay kaya nitong manalo ng Miss Earth ngayong taon na to. At sana swerte siya sa laban niya sa Miss Earth. Pero guys, kayo ba, nakikita nyo bang kaya niyong mag-title ng Miss Earth pag nagkataon? Oh my gosh, eto na yun. Di ba? Nakakakaba na, alam mo yun, nakaka-excite. And then, bukod dyan, syempre, malakas din ang laban ng pambato natin sa Miss International. Tulad nga ng tinatalakay ko kahapon, iba talaga yung galing ng pambato natin. At ngayon, namumuna na siya. So, nararamdaman ko itong si Katrina Johnson ay talagang pwedeng manalo ng Miss International ngayong taon na to. Hindi imposible dahil sa preparasyon niya, sa ganda niya. Ngayon pa lang, sabi ko nga, oh my gosh. At may bless pa ni Bea Santiago na alam mo yung ikaw na yung magiging next Miss International. Siyempre, excited tayo kung si Katrina Johnson nga ba ang ikapitong reyna ng Pilipinas bilang Miss International. At looking forward talaga ako sa execution na ipapakita niya.
Tapos, yung pambato naman natin sa supranational na si Katrina Ligado, hindi rin imposible na makuha niya ang ikalawang corona sa Miss Supranational. Oh my gosh, si Katrina Ligado, medyo talagang excited din ako. At malapit na yung laban niya, sana wag tayo mabigo na makuha niya yung corona. Dahil pag nakuha niya yung corona, oh my gosh, eto na yun, kaya na natin mag-Grand Slam at pwedeng mangyari uli yung nangyari doon sa 2013 na sunod-sunod na title from the Philippines na malalaking pageant. Sabi ko nga sana maulit yun eh. At sana this time, panalo din tayo sa Miss Universe. Diba? So, yun! Kaya nakaka-excite dahil alam ko si Katrina Ligado ay well prepared, katulad ni Katrina Johnson. At masasabi ko talagang, ito na yun eh. This is it na guys, talaga. This is it na. Sobrang lakas ng laban natin sa supranational. Beauty ni Katrina Ligado, hindi mo naman matatawaran. Tapos ngayon talaga well prepared siya in terms of pasarela. Kaya sabi ko, oh my gosh, ang lakas ng chance ng Philippines dito. Corona to. And then, bukod doon kay Katrina Ligado, syempre, tinitingnan din natin yung magiging laban, syempre, ng ating pambato sa Miss World na si Asia Rose Simpson. Isa din to. Advocacy, talagang masasabi natin si Asia Rose, ang ganda ng advocacy niya. At kumpiyansa din ako na kaya nitong pumalo. No? Medyo ando doon na tayo, iba si Megan Young. Pero malay ninyo, ikalawang corona para sa Miss World from the Philippines, makuha na ni Asia. So, ito nga, may ino-offer na sa Asia na kakaiba, may ino-offer sa Asia na, alam mo yun, na kaya niya talagang makipagsabayan at kaya niyang masungkit ang corona ng Miss World ngayong taon na to. Kaya looking forward talaga ako kung ano yung ipapakita ni Asia sa competition at looking forward ako kung ano ang magiging eksena at ganap ng Pilipinas sa laban natin dyan. So, abangan natin. Syempre, Asia Rose Simpson, isa siya sa mga ituturing ko talaga na nakaka-excite ang magiging laro niya sa Miss World ngayong taon na to. Nung nakaraang taon medyo nabigo tayo, pero ngayon parang feeling ko it's a perfect candidate. Maraming nagrereklamo kay Asia na medyo mahina daw yung atake niya pagdating sa styling, kasi wala naman talaga siyang team. Solo lang niya, pero naniniwala siya sa kumpiyansa niya. Kung nagawa niyang maging dark horse dito sa Miss World Philippines, hindi rin imposible na manalo siya talaga ng Miss World ngayong taon na to, di ba? So, tiwala lang talaga at ipag-pray natin itong si Asia Rose Simpson. Bukod din yan dito kay Asia, syempre inaabangan natin ang magiging laban natin sa Miss Universe. Bea Milan Windorski. Yes, talagang iba din talaga si Bea Milan. So, I'm so excited sa magiging laro niya sa Miss Universe, sa transformation na ipinapakita or ipapakita nila sa atin. And then excited ako sa magiging laban niya talaga sa Miss Universe. Kumpiyansa ako na makukuha ng Pilipinas ang Miss Universe ngayong taon na to. Pag nagkataon, ito na yung panglima nating Miss Universe. Sabi ko nga, perfect na candidates talaga si Bea. At ngayon pa lang, Diyos ko Lord, na-excite ako. Nakita nyo ba yung fashion show na kay Rao? Si Bea, Diyos ko, may make-up pa siya ng bonggong-bonggong. My gosh, ang ganda. And then, sana lang wag lang niyang gawin yung mga paliyad-liyad kasi hindi nakaka-queen. And then, I hope na sana maayos talaga ang transformation, maayos yung training na ibigay nila kay Bea. Dahil sa totoo lang, ito na talaga, ang lakas talaga ni Bea para sa Miss Universe. Ewan ko kung nararamdaman ninyo yun, pero ako ramdam ko. Kahit pa sabihin mo may mga dumating pang kandidata ngayon na malalakas din, iba talaga yung, ewan ko, vibes ko kay Bea. So, malaman natin yan very soon. Kung si Bea nga ba ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe. Diba? So, sa Miss Grand, wala pa, hinihintay pa natin kung sino yung magiging winner natin dyan sa Miss Grand. Pero, nako,
malalaman natin sa July 3 kung sino yung mga magiging kandidata at tignan natin kung mayroon nga bang malakas na kandidata na sasali na possible makuha uli ang ikatlong corona sa pagkakataon. Parang andupang natin, no? So, ikatlong corona talaga. But nandito ako sa part na parang alam mo yon na naniniwala ako na ang pambato natin dito sa Miss Universe, sa Miss Supranational, at saka sa Miss World, sa Miss Earth, at saka ano pa ba, Miss International, ay talagang masasabi natin malakas ang laban nila. Di ba? At nararamdaman natin na talagang kung paano sila maghanda, kung gaano sila kagalakas, di ba? So, yon. Kung nung nakaraan taon, halos, di ba, nag-penetrate din lahat ng mga pambato natin at may mga nauuwi tayong corona from from international pageant mula sa maliliit na pageant. Pero ngayon, naniniwala ako na mas malaki yung chance ng Pilipinas na makapag-uwi ng corona dito sa malalaking pageant katulad ng mga pageant na nabanggit natin. So, sabi ko nga, ito na rin yung pagkakataon or ito na yung taon ng Pilipinas na pwede tayong mag-Grand Slam sa lahat ng pageant. Oh my gosh, pag nangyari to, nananalo tayo sa lahat ng pageant like example, Miss Earth, Miss Supranational, Miss World, Miss International, at saka Miss Universe. Sama pa natin yung ibang pageant. Oh my gosh, parang grabe ang pagiging powerhouse na ng Pilipinas. Parang pili ko kailangan natin magkaroon ng isang parada na lahat ng reyna ay from the Philippines. Di ba? Sa amin ganun, ang dupang naman ninyo. Parang gusto lang ninyo puro Philippines. Hindi. Ayoko lang pakawalan yung pagkakataon na to. At ito ay isa sa mga dream ko talaga na pwede namang mangyari. Di ba? Bakit ka mawawala ng pag-asa? Diyos ko, ang lalakas ng mga pambato natin. Bakit? Hindi ka ba nalalakas sa bago nating Miss Earth? Hindi ka ba nalalakas sa pambato natin dito sa Miss International? Hindi ka ba nalalakas sa pambato natin sa Supranational? Hindi ka ba nalalakas sa pambato natin sa Miss World at saka sa Miss Universe? So, walang imposible na mangyari na makuha natin yung Grand Slam. Pero nandoon sa part na kailangan talaga trabahuhin ng maayos. At tingin ko naman, nagtatrabaho ang mga queens natin, katulad ni Katrina Ligado na sasabak na this month of July, di ba? So, parang ilang linggo na lang ay ayun na lalaban na si Katrina Ligado. And then, I hope na sana yung preparasyon niya ay talagang makuha niya yung corona. And then, step by step tayo. Kung makuha ni Katrina Ligado, susunod na lalaban ay Miss World, I hope na sana prepared din, di ba? So, kasi hindi imposible na mangyari yon. At looking forward talaga ako kung ang Pilipinas nga ba ngayong taon na to ay i-bless ng bonggang-bongga na makuha natin ang Grand Slam strike win para sa mga international pageant na nabanggit natin. So, tingin ba ninyo, maulit kaya ang nangyari noong 2013, ngayong taon na to sa Pilipinas? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys. Thank you.